Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. Welcome to my channel. And sa mga nandito nanonood ng reading na to, thank you for being here. And if naka-resonate kayo sa reading na to, please don't forget to subscribe my channel and get notified. Tap that notification bell and get notified. So, thank you sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, sa mga nag-share, sa mga laging nanonood. My readings are timeless readings except sa mga monthly readings. So, pwede kayo manood ng mga old videos ko. Baka maka-resonate kayo doon. Just check kung ano yung energy. Parang pag malapit kayo sa video na yon, parang merong something na nagpupush you to watch that videos even if it's old already. That means merong meaning doon. Baka maka-resonate kayo sa reading na yon. Okay, so I will going to do a love reading. Of course, this is a general love reading. This is your person's reading. So, this is not a personal reading. Sa mga nagpapa-personal reading sa akin, alam nyo na to. Kasi nasa dati pa, nung una pa lang, nasa choices ko na to, itong your person's reading na to. And if you want to do a personal reading with me, just message me on my Facebook page and I will going to send you the information personally. Okay, so this is not a personal reading, okay? This is a general reading. So let's see kung kanino maka-resonate ito, kaninong reading ito, kaninong energy na to, kaninong kwento to. So your person's reading. So who is this? I mean, what's this? What story is this? Ano yung feeling ng person mo ngayon para sa'yo? Feeling niya, gusto niya munang magpag-isa at mag-isip. Yun yung feeling ng person mo para sa'yo ngayon. Parang gusto niya muna talagang umiwas at mapag-isa at mag-isip muna, mag-soul searching to find the enlightenment of his or her life, the clarity. Feeling ko merong kinalalaman dito yung other person or options in the situation, kasi hindi din siya na makakapili eh. Hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin niya, ang pipiliin niya, or baka hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. So, nakita ko dito, like, he knows, he felt that, na naghihintay ka na. Actually, napapagod ka na nga sa kakahintay. Na kung kailan siya mag-offer sa'yo ng new beginning here. Because the situation became so imbalance already. And, pagod na, at saka mabigat na. Parang pasa na pasan yung problema. Nakita ko dito. Mahal ka naman ng person mo. Mahal ka niya, but then hindi lang talaga siya nakakatulog sa gabi sa kakaisip about sa mga nangyayari sa inyo ngayon. So, let's see. Ano ba talaga nangyari? What is happening sa relationship na meron kayo? So, here is a Virgo sign, Sun, Moon, Rising, Venus. You might be a Virgo or your person might be a Virgo, or baka merong Virgo, malakas yung Virgo sa chart ninyo. Check your placement guys. Sun, Moon, Rising, Venus. Ano ba nangyayari sa relationship ninyo ngayon? Oh, third party involved. Okay. So obviously, your person, nagkaroon siya ng iba, third party. Pwedeng kayo yung married or kayo yung committed, okay? Kung hindi man kayo married, committed kayo, like you are in a serious relationship, pwedeng ganun. So, and nagkaroon siya dito ng third party because this is the Three of Cups in reverse. This is a third party person nandito. Nagkaroon sila ng relationship ng person na to. So, this person is someone from the past. Could be girlfriend niya sa noon, could be kilala niya noon, could be ka-fling niya noon, basta kilala niya na to, hindi to bago. So, naging third party to ngayon sa relationship ninyong dalawa. Kasi, could be an ex before, could be ex-girlfriend, ganyan, or ex-ka-fling, nagkaroon sila ng something before, hindi lang natuloy, could be something like that. Nagkabalikan sila.
So, naging third party to sa relationship ninyo. Parang nagkaroon ng reminiscing na memory sa kanilang dalawa. And kinip niya to sa'yo. Of course, tinago niya to sa'yo. Hindi niya to sinabi sa'yo na may nakilala siya, na may na-meet siya before, na ka-extend, something like that. Kasi hindi niya sinabi sa'yo kasi nagkaroon sila ng parang pagbabalikan na emotion. You know, parang namimiss yung isa't isa. Kumbaga, na-miss nila yung mga nakaraan nilang dalawa. So, they are in a relationship before talaga. Na naghiwalay lang. And I can see here that parang nag-gain ng strength itong person mo na to try to have some conversation, baka to fix some problem sa kanila. Parang mabalik yung mga dating problema at ayusin. Then suddenly nabalik na pati yung mga nararamdaman. And then ito yung dahilan kung bakit naging ganito kayo ngayon. Naging cold yung relationship ninyo, and then sa ngayon hindi kayo nag-uusap because of this, na parang gusto niya muna ng peace of mind, kaya nga hindi niya pala alam kung sino yung pipiliin niya, because meron siyang ex-girlfriend, could be, hindi naman, wala naman ako nakita dito ex-wife, parang hindi siya wife, it's just a girlfriend, na parang nagkabalikan silang dalawa, and he knows, ito yung feeling niya para sa'yo, na naghihintay ka kung kailan niya ayusin yung sa inyo, to offer you a new beginning. And napapagod ka na sa kakahintay kasi this person gave you a silent treatment, and ito yung gusto niya muna sa ngayon. So ano ba talaga yung intention niya sa'yo? So I can see here Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, I can see also here a Virgo, yeah, Capricorn, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So ano yung intention ng person mo sa'yo? Intention ng person mo para sa'yo ngayon. You might be an LDR. Nahihirapan siya kasi kung LDR kayong dalawa, nahihirapan siya kasi nga gusto niya talaga na magkita kayong dalawa para makapagdesisyon siya. So, ando siya sa point, honestly, yung pinakaunang intention niya sa'yo before is just attraction, like physical and may mga sexual attraction, parang ganun. So, intimacy, mga ganun lang. Alam mo yung mga planong ganun, na ligawan ka lang niya for something. May gusto lang siyang kunin sa'yo. Very much attracted siya sa'yo, nagkagandahan siya sa'yo. Yun yung intention niya lang sa'yo before. Might be you are LDR, nakikita ka niya social media, TikTok or somewhere. And during those time, mabigat yung problema niya. So, parang may mabigat siyang problema na dinadala, might be because of that. And then, because of past person. So, might be that one. So, andun siya sa point na during those time, confused siya. And you gave him happiness. So, changes in his life. Nagkaroon kayo ng relationship ng person na to. Though, even though ganun na yung nangyayari sa inyo, meron pa rin siyang tinatagong pain sa mga bigat na naranasan niya with his ex. So, honestly, hindi niya expect na mabibigyan mo siya ng happiness and love, ng totoong pagmamahal, na akala niya siguro parang panakibutas, or akala niya siguro na parang parang kumbaga pantapal lang sa kalungkutan, kumbaga ganun.
parang gusto lang niya may makausap siya, may jamin siya, may inspiration, something like that, kasi gusto niya sigurong kalimutan to. And then dumating ka, yun yung intention lang niya sa'yo. Because malaki, parang hindi niya carry yung problem niya. So, you gave this person happiness and love. A true love talaga. And na-appreciate niya yun sa'yo. But the thing here is, deep inside, meron pa din sa kanya, hindi pa din siya naka-move on from the ex. So, sa separation na meron sila. So, trap pa din siya. Hanggang sa napunta na siya sa point na natrap na siya sa mga nararamdaman niya. Kasi, yung binigay mo sa kanya, hindi lang basta, yun lang, laro lang, or just attention lang, or fling, or something. A true friendship, commitment, relationship, love, you're always there for him or her, make this person feel happy, comfort this person, something like that, and appreciate niya yun sobra. So, let's see. Ano yung plano niya ngayon sa'yo? Ano yung plano ng person mo para sa'yo? Pisces sign is here. Trap siya. Ipit talaga siya sa sitwasyon ngayon. Because there's a lot of jealousy, controlling, possessiveness, manipulation, you know, gusto niya lang talaga, plano niya ngayon, magkaroon ng changes sa buhay niya. Pagbabago. Parang ito yung gusto ng person mo. He wanted to offer you a new beginning. Yes. He wanted to do that, to move forward towards with you. He wanted to end some cycle, to have a changes in your life, both of you. But the thing here is, andun siya sa point that hindi pa talaga siya totally healed from this. So, plano pa lang niya to. So, andun pa siya sa point na naiipit pa rin siya sa sitwasyon, sa mga nararamdaman niya. So, plano niya lang pa umalis, pero parang nahihirapan siya. Lalo na ngayon na nagkakaroon sila ulit ng communication, or sabihin na natin, relationship again. So, kaya hindi kayo nag-uusap ngayon. So, he knows that he betrays you a lot. Alam niya yun. But the thing here is, paano kung sa sitwasyon na to, kayo yung LDR at sila yung hindi. Diba? Hindi siya, parang na-stress siya. Parang gusto niya muna ng peace of mind. Kaya nangyari to. Gusto niya muna ng peace of mind. Gusto niya muna magpahinga. Andun siya sa point na you are very much somebody na so kind, practical, understanding, and supportive na tao. Para sa kanya, nandyan ka talaga. So, hindi niya madali na wasakin lang ito ng ganun-ganun na lang. Kaya ipit na ipit siya sa sitwasyon ngayon. Kung sino yung iwan niya, sino yung babalikan niya, anong gagawin niya towards changes in his or her life. So, sa mga plano niya, gusto niya lang talaga ng changes. Wala pa talaga siyang plano na sino yung pipiliin niya or sino, or something like that. I can see Capricorn sign here. Are Sagittarius, Leo also. Cancer, Scorpio, Pisces. So, ano ba yung tinatago niya sa'yo? Alam mo ba to? Or hindi mo pa ba to alam? May tinatago pa ba siya sa'yo? Let's see. So, ano yung tinatago niya sa'yo? Okay.
pagbabalikan nilang dalawa, hindi mo alam to. And kung ano sila before, hindi mo din alam to. So, parang andun sa point na yung ding decision niya na hindi niya alam kung papunta siya sa'yo or papunta siya doon sa ex niya. Hindi mo din alam to. Hindi niya sinabi sa'yo to. Kasi, he gave you silent treatment eh. Tumahimik siya muna. So, wala kang alam. Kaya naghihintay ka. He's like gathering some ideas, wondering kung anong gagawin niya. Gusto niya muna talaga magpahinga, magulo yung isipan niya sa mga panahon na to, sa mga oras na to. Nagkakaroon siya dito ng spiritual awakening, realization, clarity sa buhay niya, anong gagawin niya. Sobrang confused siya sa katotohanan na to. As in, yung person mo. Siguro nagkaroon kayo ng arguments, nasaktan siya sa mga sinabi mo. Naisip niya yon, iniisip niya yon, di niya yun makalimutan. So, andun sa point na juggled siya or hindi niya alam, unsure na siya sa mga pwedeng mangyari. Anong gagawin niya? Sino yung totoong mahal niya? Sino yung pipiliin niya? But kasi the thing here is, hindi man kayo nag-uusap ngayon, parang hindi kanya madali na bitawan na lang ng gano'n na lang. He wanted to talk to you. He wanted to talk to you, but the thing here is, ipit na ipit pa siya sa sitwasyon. Hindi niya alam kung he wanted to talk to you para hiwalayan ka or he wanted to talk to you para ayusin to. But he just really wanted to talk to you. Kasi hindi niya naman din ginusto yung pag-iwas sa'yo or hindi pagkakausap sa'yo. Labag sa loob niya yun. Napagod lang siya sa away ninyong dalawa kasi nagkaroon talaga kayo ng arguments dito. And may, yun nga sabi ko kanina, 'di ba? May mga nasabi kang salita na hindi niya makalimutan, nasasaktan siya. And kaya hindi niya ganoon kadali kang bitawan. So he also felt very much parang connected to you. Mahal ka niya, kumbaga. But the thing here is, before you, minahal niya din to, itong ex na to. So, sobrang, then, nagkaayos sila. Mali lang niya kasi, nagkaayos sila, nagkabalikan sila, nang hindi niya sinabi dito na meron kayo. Kasi, dahil nga, kumbaga, LDR kayong dalawa, kumbaga, kung sakaling LDR kayong dalawa. Kasi, nakita ko dito, parang LDR kayo eh. Nandito yung 3 of Wands. So, para sa kanya, hindi mo din naman makikita. 'Di ba? But the thing here is, nung something na meron ka ng pakiramdam, meron ka ng intuition, meron ka ng nasagap na balita, kumbaga, may nag-gathered ka na ng information dahil napapansin mo na to sa kanya. Lalo na siguro nagkaroon ng clarity. Doon, biglang nag-away kayong dalawa. So, nahirapan siya kayo. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Gusto ko lang ng peaceful situation, peaceful resolution, and a fair na sitwasyon. Hindi ko ginusto yung pag-alis ko sa relasyon natin or hindi pagkakausap sa'yo or pag-iiwas ko. Labag sa loob ko yun. Honestly, gusto kong maglakas ng loob
na ayusin to fix this relationship na meron tayo. But it kept me thinking, parang andun sa point, I also wanted to offer you new beginning. Sobrang na-appreciate kita sa buhay ko. Hindi ako nakakatulog sa gabi thinking about you. You know? Kasi sobrang is parang para sa akin. Na-appreciate kita talaga sa buhay ko nung dumating ka sa buhay ko. Sobrang na-appreciate ko yung caring mo, yung concern mo, paano yung bonding natin dalawa. And attracted ako sa'yo, gusto kita. Pero hindi ako sure about new beginning sa atin dalawa. But I do really appreciate your support. So, I really wanted to talk to you about this. To have some clarity. Kung makikita ko din kung ano yung decision mo. Ano yung gusto mong mangyari. Alam kong sobra kitang sinaktan. I betray you. And I know that. Naipit ako sa sitwasyon. And I'm sorry about that. Na-juggled ako between you and the ex. And my ex. Yun yung pagkakamali ko. Na ngayon, kailangan ko magdesisyon kung sino yung pipiliin ko. Which is, gumugulo to ngayon. Sa buhay ko. Nag-aaway tayo. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Nasasaktan ako sa mga nangyayari ngayon. Alam kong mali ako. Kaya nga gusto kitang kausapin. Gusto talaga kitang kausapin. Hindi sa wala kong pakialam sa'yo. Kaya hindi kita kinakausap ngayon. Mahal kita. Kaya hindi ka madali bitawan. Hindi kita madaling bitawan. Kahit hindi tayo nag-uusap ngayon, still gumugulo ka pa din sa isipan ko. Kaya gusto ko talagang kausapin kita. Pero siguro hayaan ko muna siguro na maglaylo yung galit mo sa akin. Yung away na to na meron tayong dalawa. Bago kita kausapin para maayos yung pag-uusap natin dalawa. Actually, wala pa akong nakikitang decision from this person. Ikaw ba o yung ex yung pipiliin niya? So, let's see. Ano ba talaga yung decision niya? Ikaw ba o yung isa na pipiliin niya? I can see Libra, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Sad to say, he will going to end this. Matatapos, magkakaroon kayo ng separation ng person na to. Pag-isipan niya to ng mabuti. Pinag-isipan niya to. Hindi siya nakakatulog sa gabi bago niya gawin itong desisyon na to. Sobrang mahirap sa kanya. Pero he will going to cut this off. He or she. Andun siya sa point na magkakaroon talaga to ng clarity sa kanya na magdidesisyon talaga siya. Kasi sobrang gumugulo na ata yung sa inyo. Mahirap kasi pag LDR eh. Hindi mo nakita yung mga nangyayari. Hindi mo nakita kung ano ba talaga yung totoo. You know, malayo ka, malayo siya. Ano man yung sinasabi niya, hindi ka sure kung totoo ba. Parang nahirapan, mahirap. And mahirap din sa kanya, itong person na to na ganito kayo. Siguro hindi siya sure kung magkikita ba talaga kayo. Something like that. Kaya hindi niya, parang pinutol niya to. I-end niya tong relasyon na to. But hoping siya na sana makamove on ka from this. To offer a new beginning to this ex. Meron naman na sila eh. Nagbalikan na silang dalawa. He will going to end this cycle to have a changes in his life and to move forward towards somebody. Yeah. And this is his decision. Aquarius sign is also here.
maybe merong purpose kung bakit nangyayari to. Might be binigay ito sa inyo dahil meron kayong lessons na kailangan i-learn from this. I will going to pull an oracle card. This is a message from the spirit guides. If you are noticing changes within you, it is because you are leaving the old version of yourself behind. You are elevating and shedding unnecessary layers. Old cycles are ending and new beginnings are on the horizon. You deserve this new chapter. So this is for you. You deserve this new chapter. Merong reason kung bakit nangyari to. Kung bakit hindi kayo nag-workout. Darating yung araw, makita mo din yan. Ay, ito pala yun. Kaya pala hindi kami nag-workout kasi ganito pala. Mayroon palang mas magandang darating sa akin. Kaya kami hindi nag-workout kasi mayroon palang mas better na darating sa akin. So just think about that and don't think about negativity. Okay? Kasi pag negative, lagi mong iniisip, malayo na siya tapos nag-iisip ka pa ng mga negative things. Bakit nangyari to? Hindi niya ba ako mahal? Wala niya ba ako makita? Or anything negative. Lalo kang malulunod eh. Pero if you're going to twist that into a positive perspective, siguro nangyari to dahil siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro merong much better na darating para sa akin. I should accept that. I should forgive this person sa mga nagawa niya sa akin. Kasi forgiveness and acceptance, yun yung way eh. First way na towards moving on. First process yun ng moving on. Yung ma-accept mo yung nangyari at patawarin mo yung tao. Through that, kasi pag hindi yun mangyayari, pag hindi mo magagawa yung first two, mahirapan ka mag-move on kung may galit sa'yo. Revenge yung tawag dun eh. Mag-iisip ka ng ganun. And pag may galit sa'yo, hindi ka makamove on kasi kahit matagal na, kahit para sa'yo wala na lang, nothing na lang, wala ka ng pakialam. Pero may galit ka pa. Ibig sabihin, meron pa sa loob mo na parang hindi ka pa kontento kung hindi siya masaktan din na mismo ikaw yung may gawa. May galit pa, hindi ka pa nakamove on kasi nandun pa siya. Pero if you were going to start to accept and forgive this person, like within you, deep inside, na i-accept mo na lang and think na may purpose, may reason kung bakit nangyari to. Parang mas madali. Ma-realize mo yan. Para sa'yo mas madali. And just move forward and never look back. Never look back, that means no contact, no spying, no replying messages, no texting, chatting, basta nothing at all. Move forward and never look back. Doon mo makita na one day, dahil napatawad mo na siya, one day pag makita mo siya ulit, parang okay ka na. It will not. So, of course, hindi siya madali. It takes a long process, pero mas maganda yung version na yun kaysa sa version na mag-revenge ka. Okay? So, that is my reading for you. Thank you and God bless.